So ito po yung in the beginning, so pinag-aralan natin noong nakaraan. Meron po tayong dalawang side of the coin, that is before and after. So before, so inihanda po natin ng Diyos yung kind, yung being of a kind. So yung tinatawag na estado, no? Gagaya ng sinabi po ng iba, you are predestined before. Hindi po tawag predestined ng Diyos. But God set the kind of being, the state of mind, and the lifestyle na ipagkakamit ng kaligtasan. Predestination, sila po yung predestined. Kung halimbawa, ikaw magtatayo ng kumpanya, no? Sabi mo, kinakailangan ang mamamahala ay graduate ng ganito, may ganitong experience, may ganitong katatayuan, ganitong pagkakakulan. So, binibigay lang natin yung requirements. So, whoever fits on that requirement, sila po yung mapipila. Hindi matatanggap. So, ganun po dito. So, ordained na po ang ating Panginoong Jesucristo. Bago pa po magkaroon ng paglalala. Kaya nga po, nandoon na po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Wait po, pagdating po the blood of Christ, masyadong critical po ito. At marami po itong sisirain doktrina sa iba natin mga kapatid. So, before the beginning po, nandoon na po yung kingdom of heaven. It was prepared before the foundation of the world. Nandoon na po yung book of life. Wait po, sabi po natin, ang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, natayo lang ng 33 AD. So ano ba ang iglesia? Ang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, mga tao, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So kung ang iglesia natayo lamang ng 33 AD, ibig sabihin ang aklat ng buhay nagsimula lamang ng 33 AD. And that is in conflict with the scripture. So anong ibig sabihin ng Matthew 16:18? Diba? So, nandoon na po yung chosen. So, pinili na po. May mga pinili na po. Ano po yung pinili? Yung pinili, yung mga inilagay ng Diyos, yung mga tao na nandoon yung kalalagayan, mamimit po yung requirement ng Diyos, yung being of a kind. And the last is the blood of Christ. Kaya nga po binasa natin yung Revelation chapter 13 verse 8. Was killed from the beginning. Kaya makikita po natin dito, sa pag-aaral po ng kautusan ni Moses, makikita natin dito, mas nauna ang katawan kesa sa anino. It is in fact the alignment with the reality of the law of nature. Hindi pwede magkaroon ng object. It is impossible to have a shadow without the object. Object comes first before the shadow. So ito ang pinakikilala ng banal na kasulatan. Mas nauna yung katawan kaysa po sa shadow, at pinag-aralan po natin, Christ being the cornerstone did not start at the cross, but start in the beginning. Yan po yung first of ng Diyos nung makipag-deal na po siya simula po sa kay Eva at Adan. So, si Kristo na ang tinatanaw ng Diyos. Okay? Kaya po dito po sa aklat ng binasa natin, Ephesians chapter 3, 10-11, medyo pinutol ko na po yun sa pagkabisado po na ito. That might be made known through the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus our Lord. So hindi yung church po, hindi po siya eternal purpose. No? The eternal purpose is the manifold wisdom of God, which He purposes in Christ. So yun po yung eternal purpose. That is the manifold wisdom of God found in Christ. Hindi po yung church. Church is the product of the wisdom of God. It is not the wisdom of God, but it is the product. The eternal purpose is the wisdom of God, which is in Christ. So meron po tayong katanungan. Before and from the beginning, God laid down the principles of human salvation. All the creation are thus theatrical, with a man as the central actor. So kung inihanda na ng Diyos lahat ng mga bagay sa kaligtasan ng tao, so lumalabas na teatro po ang buhay ng tao. At ito po ang katanungan po sa atin ng mga
taong hindi po naglilingkod, hindi naniniwala sa Biblia. So, ibig sabihin, tayo po ay parang tao-tauhan lamang. No? Dapat po niya yung papel na may tali. Parang ganun po tayo. Nasa kiyatong po tayo ang buhay natin. Yan po ay matagal na sinagot ng Apostol si Pablo. Doon sa aklat ng Roma chapter 9 verse 20. Sabi po niya, why you have made me like this? Sasabihin bagaan niya ng nilikha sa kanya limikha. Bakit mo ako ginawang ganito? Ang sagot po ng Apostol si Pablo, does not the Father have the power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? Romans 9:20-28. So wala niya bagang kapangyarihan ang magpaparehos sa kanyang ginagawa. Kaya po sabi ng Apostol si Pablo, sino tayo para questionin ang Diyos sa bagay niya? So, wala po tayong karapatang questionin ang Diyos sa bagay niya. Pero yan ang ginagawa ng mga tao, agnostic at mga tao hindi naniniwala sa Biblia. So meron po tayong beginning, in the beginning. So God set the starting period of the earth. And He set the last day. Nung inilagay po niya si Montang ang beginning, meron na po siyang nakalaang last day. No, gaya po yung binabanggit sa 2 Peter chapter 3 verse 12 na kung saan lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa ay mapupugnaw sa pamamagitan ng matinding init. Out of this, from beginning up to the last day, God is always the administrator. Pointin po natin, tandaan po natin. God is always the administrator. No? Kasi po yung iba po, hindi, panahon ni Moses, hindi panahon ni Diyos po ang administrator. At yan po yung Hebrew chapter 1 verse 1 to 2. God has spoken. At sa katunayan po, yung pagiging tinatawag na pagiging apostol ng apostol si Pablo, sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 25, sabi niya, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Pag ikaw administrator ka, isang manager ka, kapag pumili ka ng isang supervisor, pumili ka ng team leader, pumili ka ng leader, pumili ka ng mga manggagawa, that is part of your one administrator. Hindi isang administration, iba yun. Although, iba yung trabaho ng tinatawag na supervisor, ng lead, o ng technician, magkakaiba po sila, but they fall in the same with the same one management. At yan po yung pagkakabanggit, yan po yung definition ng salitang dispensation. Dispensation does not always time. Yung pong ilang mga kapatid natin at pananamangaral, ginagamit yung salitang dispensation as a period of time in the Bible. So, dinidivide po nila yung Bible sa iba't ibang panahon. Which is correct, but meron pong loopholes sa bakit pag-aaral nila. So, dispensation, Greek is economia, the responsibility of management as of a household or office, state of being arrangement, order, plan, stewardship. Kaya nga po from beginning up to the last day, meron lamang po isang administrator, and that is God. And God depends in Him. He chosen Moses, pinili niya si Moses, si David, pinili niya ang mga propeta, pinili niya ang ating Panginoon Kristo, pinili ang mga apostol, and that is one part of God's administration. One part of God's management throughout, from beginning up to the last day. Okay. So in the beginning, God created the heavens and the earth. God instituted time, space, matter, and energy, the predominant element of physics, enabling man's existence. Yet God, Elohim, is transcendent beyond time, space, matter, and energy. So doon po sa Genesis chapter 1 po, binigay na po ng Diyos. Ipinakilala ng Genesis, yung kabuuan ng science, ng pag-aaral po natin. Time, space, energy, and matter.